Ma'am, pasensya na po. Makikiusap lang po sana ako. Pwede bang umuwi ako na maaga ngayon? Na-ospital po kasi yung bunso ko. Mataas po ang lagnat niya. Hindi rin po matigil ang ubo niya. Tsaka magbabakasakali na rin po sana ako. Baka po pwedeng makuha ko na yung sweldo ko para sa linggong ito. Gipit na po kasi talaga kami. Ang kapal naman ng mukha mong hampas lupa ka. Kasalanan mo kaya nagkasakit ang anak mo. Wala ka kasing pinag-aralan kaya wala kang pera. Binigyan ka na nga ng trabaho kahit hindi ka pasado sa standards ko, abusado ka pa. Mahinang klase kang lalaki. Inutil, mapagsamantala, tanga. Umalis ka na nga. You're fired. Isang kahig, isang tuka ang pamilyang pinagmula ni Sylvia kaya sa murang edad, namulat na siya sa realidad ng mundo. Nang dahil sa hirap ng buhay, ipinambayad siya sa utang ng kanyang mga magulang. Menor de edad pa lamang si Sylvia nang inalila ng kanyang amo. Nagbunga ang pangahalay sa kanya ng anak ng kanyang amo at nagkaanak sila ng isang batang babae. Nung unay kinamuhian niya ang bata dahil dugo at laman ito ng taong lumapastangan sa kanya. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na walang kasalanan ang bata at hindi niya dapat idamay sa galit niya ito. Kaya sa halip na magpalamon sa galit, ginawa niya na lang ang lahat upang makabawi at maiparamdam ang pagmamahal sa kanyang anak. Kahit miserable ang buhay niya sa piling ng kanyang asawa, nakahanap siya ng lakas at inspirasyon sa anak niyang si Aya. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang asawa, sa halip na iwan niya ito, nanatili siya sa tabi nito dahil alam niyang mapapa sa kanya ang mga ari-arian at milyong-milyong pera ng lalaki. Kinailangan niya lang maghintay ng kaunting panahon hanggang mawala ito sa mundo. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Aya nang sila lang ang magkasama ni Sylvia. Pinalaki siya ng kanyang ina na parang katulad nito, matapobre at mapanghamak ng kapwa. Ipinasok kasi ni Sylvia sa utak ng kanyang anak na traidor, mahihina at masasama ang mga salat sa pera. At kapag pinakitaan sila ng mabuti, pagtatraidor lang ang igaganti ng mga ito. Sabado ng hapon, nagkayayaan magsimba ang mga amiga ni Sylvia. Pasa ko mga amiga, marami pa akong aasikasuhin sa negosyo ko. Saka yung anak ko kasi, hinihintay na rin ako. Mauna na muna ako ha. Take care, ciao. Wala naman talagang aasikasuhin sa negosyo si Sylvia nung gabing yun. Ayaw niya lang talagang magsimba. Para sa kanya, pag-aaksaya lang ng oras ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa tagapagligtas at kung meron man, galit siya dahil hinayaan daw siyang maranasan ang lahat ng pagdurusa niya noon. Kinagabihan, pinuntahan ni Sylvia ang kanyang anak sa kwarto. Hi Aya, dinner is ready. Halika na, kain na tayo. Nope, ayoko. Wala akong gana. What's wrong? May problema pa? Sabihin mo sa akin. Kasi naman, pinagalitan ako ng prof ko kanina. Pinagsabihan ko kasi yung dugyot na pulubi kong classmate na huwag siyang lalapit sa akin at baka mahawaan ako ng galis niya. Ano ba naman kasi yung school ko? Nakapasok daw yung classmate ko gawa ng academic scholarship niya. I don't care. Ayoko sa kanya dahil mahirap at dugyot siya. Are you done? Sige, inhale, exhale. Layuan mo na lang yung dugyot mong classmate. Make sure na sa mga mayayaman at matatalino ka sasama. Huwag ka na makipag-usap ulit doon at baka mahawa ka lang sa kanya. Ganito na lang ha, isumbong mo sa prof mo kapag nilapitan ka pa ulit. Okay, thanks ma'am. I feel better now. Anong food natin? Lasagna, your favorite. Tara, kain na tayo. Wow, yummy! I'm hungry na. Pagkatapos nila maghapunan, dumiretso na si Sylvia sa kanyang kwarto. Nagsindi siya ng mga itim na kandila para sa kanyang ritual. Pinaglalaanan niya kasi ng oras ang pagre-ritual gabi-gabi upang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Nang dahil kasi sa galit niya sa Diyos, nakipagkasundo at ibinenta niya ang kaluluwa niya kapalit ng itim na kapangyarihan
at hindi mauubos na yaman. Kinabukasan, naghanda na ang mag-ina upang pumasok sa eskwelahan at puntahan ang kanilang negosyo. Tutok din kasi si Sylvia sa mga negosyo niya. Nagmamay-ari siya ng 2 private resorts at isang hotel sa kanilang lugar. Meron pa siyang restaurant na pinagtutuunan ng pansin. Habang nag-aalmusal, napatanong si Sylvia sa kanyang anak. Aya, may boyfriend ka na ba? May mga umaali-aligid na bang lalaki sa'yo? Ma'am naman, syempre naman wala. Naglagay ng asin si Sylvia sa ilalim ng kanyang dila para mapagsabi ng totoo ang kanyang anak. Okay now, uulitin ko ang tanong ko. May boyfriend ka na ba? Hindi ko pa naman boyfriend. Nanliligaw pa lang siya. Ikaw talaga? Magsisinungaling ka pa sa akin? Alam mong wala kang takas sa akin dahil malalaman ko ang lahat ng nangyayari sa'yo. Mayaman at matalino bang lalaki niyan? Yes, ma'am. Kaya ako nga siya nagustuhan eh. Okay, sige. Hindi pa tayo tapos mag-usap ha. Alis na muna ako at may meeting pa ako. Sige na. Later na lang ha. Bye. Binisita ni Sylvia ang kanyang hotel na pinangalanan niyang S&A Hotel. Habang naglalakad siya papasok, may nakasalubong siyang isang pari. Magandang umaga. Kaawaan ka ng Diyos. God bless. Kaawaan? Kalokohan! Wala namang awa yung Diyos niyo, Father. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Ay, patawarin ka ng Diyos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal tayong lahat ng Diyos. Teka, ikaw ang may-ari nitong hotel, di ba? Hindi mo ba naisip na dapat magpasalamat ka sa kanya dahil sa mga nakamit mo sa buhay? Hindi. Dahil diskarte at pagtsatsaga ko kung bakit naabot ko itong buhay na meron ako ngayon. Gawin niyo na lang ang gusto niyo, Father. Hindi ko kailangan ng sermon niyo. Wala namang kwenta kahit ano pang sabihin niyo eh. Dadating sa puntong lalapit at kakailanganin mo rin ang ating Diyos na makapangyarihan. Tandaan mo itong sinabi ko. Imposible, Father. Sige na nga ho, umakyat na kayo sa kwarto niyo at may mga kailangan pa akong asikasuhin. Tinalikuran na ni Sylvia ang pari dahil sa tingin niya walang patutunguhan ang kanilang usapan. Naglibot-libot siya sa kanyang hotel at nag-obserba kung ano pa ang dapat na i-improve rito. Maya-maya lang, biglang dumating si Mira, kapatid ng kanyang yumaong asawa. Wow, ang ganda naman pala dito. Kaso kahit gaano kagara tong hotel, nangangamoy basura pa rin kasi nandito ka. Alam kong palpak ang management nito kaya sigurado kong malapit nang bumagsak ang mga negosyo ng kapatid ko. Ang lakas ng loob mong angkinin lahat. Hindi naman kaya ng katiting mong utak ang pamamalakad sa mga negosyo niya. Ikumusta mo na lang ako sa pamangkin kong maldita ha. I'm sure, lalaki siyang katulad mo. Walang kwenta. Alam nyo, libre lang ang hangin sa mundo. Pero sayang lang sa inyong mag-ina. Wala kasing halaga mga buhay nyo. Basura lang kayo sa paningin namin. Ni hindi na nakasagot si Sylvia sa kanyang hipag dahil tumalikod at umalis na ito kaagad. Sinadya talaga ni Mira na hindi bigyan ng oras si Sylvia para makapagsalita. Gusto niyang lumiit ang tingin nito sa kanyang sarili. Gusto niyang pati si Sylvia questionin na rin ang sarili nitong halaga. Ngunit hindi ganon ang naging epekto kay Sylvia nang dahil sa paulit-ulit na pangmamaliit at pangiinsulto ni Mira sa kanilang mag-ina, napuno na siya. Naubos na ang natitira niyang pasensya. Ayaw niya sanang mapigtas ang PC niya dahil matrabaho ang paghihiganting gagawin niya. Ngunit hindi niya na kayang tiisin si Mira at kailangan na talaga niya itong bigyan ng leksyon. Pag-uwi niya, habang wala pa si Aya, hinanda niya na ang mga gagamitin sa pangungulam. Matagal na panahon nyo kung inabuso. Pinagkampi-kampihan at ininsulto. Pero tiniis ko at pinagpasensyaan ko kayo. Ngayon, ako naman na magpapahirap sa inyo. Tignan natin kung isalba kayo ng Diyos ninyo. Itinusok ni Sylvia ang hawak niyang karayom sa dibdib ng manika. Ang manikang ito ang nagre-representa sa katawan ng kanyang biktima na anak na babae ni Mira.
Wala na siyang pakialam kung anong mangyari rito. Ang importante lang para sa kanya sa pagkakataong ito ay makapaghiganti. Sinubukan niya ang bagong natutunan niyang teknik na ang tawag ay remote viewing para makumpirma na tumalab ang kulam. Pinaglakbay niya ang kanyang diwa sa pamamagitan ng mind power para makita ang kasalukuyang nangyayari sa kanyang biktima. Tagumpay nga siya dahil nakita niyang inaapoy na ng lagnat at naninikip ang dibdib ng anak ni Mira. Kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga, nasa trabaho na agad si Fidel na driver ni Sylvia. Kahit alas 9 pa naman siya kailangan doon. Oh, Fidel, bakit nandito ka? Alas 9 pa ang usapan natin ang aga-aga pa. Umuwi ka muna. Good morning po, Ma'am Sylvia. Pasensya na po. May pakiusap lang po sana ako. Pwede po bang hanggang alas 12 lang ako ngayong araw? Na-ospital po kasi ang anak ko gawa ng matinding paninikip ng dibdib. Mataas din ang lagnat at walang tigil na ubo. Tsaka kakapalan ko na po ang mukha ko. Pwede po bang makuha ko na yung buong bayad nyo sa akin ngayong linggo? Pambayad lang po sana sa ospital at pambili ng mga gamot ng anak ko. Pasensya na po. Paubos na po kasi ang panggastos namin sa pang-araw-araw. Hindi ko na po alam kung paano pa kami makakakain ng 3 beses sa isang araw. Sana po'y matulungan niyo ako. Ang lakas naman ang loob mong lumapit sa akin ng ganito kaaga. My gosh! Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Kasalanan mo ang nangyayari sa anak mo. Ikaw ang papatay sa sarili mong anak dahil wala kang pera. Pinili mong hindi tapusin ang pag-aaral mo dahil mahina yung kukuti mo, inutil. Wala kang kwenta. Umalis ka nga sa harap ko at huwag ka na sa akin magpapakita ulit ha. You're fired! Hindi mo ako kailangan hamak-hamakin. Huwag mo ako husgahan at insultuhin dahil hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Ang talas ng dila mo talaga, ma'am. Di bale, makakahanap ka rin ng katapat mo. Kakarmahin ka rin sa lahat ng pinaggagawa mo sa kapwa mo. Good luck nga lang, ma'am! Nang gagalaiti sa pagkabana si Sylvia dahil tumalikod na si Fidel nang hindi man lang nakumpleto ng babae ang sasabihin niya pa sana. Ayaw na kasing pakinggan ni Fidel ang mga masasakit na salita na binibitiwan ni Sylvia. Ayaw na ayaw kasi ni Sylvia na may nangungulit sa kanya kapag bagong gising pa lang. Madalas, naaapektuhan ang mood niya sa buong araw kapag nangyayari yun. Biyernes ng hapon, tumawag ang professor ni Aya kay Sylvia. Pinapasundo niya na ito sa ina ng estudyante dahil inaapoy raw ito ng lagnat. Pinainom na raw nila ng gamot si Aya, ngunit hindi naman daw tumatalab ang gamot at mataas pa rin ang lagnat nito. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Sylvia at ng professor, nagmadaling nagpahatid sa bagong driver si Sylvia sa school ni Aya. Pinaratsada ng driver ang sasakyan na parang wala ng bukas. Yun ang utos niya kay Leo. Bukod sa mapanghamak si Sylvia, wala rin siyang pakialam kung may madamay o masaktang ibang tao ng dahil sa kanya. Pagdating ni Sylvia sa eskwela ni Aya, iba na agad ang pakiramdam niya. Lalo na nang nakita niyang namumuti ang labi at nangihina si Aya. Kaya umuwi na agad sila at diniretso si Aya sa kanyang kwarto. Anak, anong mga nararamdaman mo? Sabihin mo para malaman ko kung paano ka gagamutin. Masakit po lahat. Yun lang ang nasabi ng anak. Upang makumpirma kung ibinalik kay Sylvia ang talab ng pangungulam niya sa anak ni Mira, kumuha siya ng isang basong tubig, itlog, asin at chili powder. Pinarolyo niya ang itlog sa buong katawan ni Aya at binasag ang itlog sa isang basong tubig. Inobserbahan ni Sylvia ang resulta at doon niya nakumpirma na may isang mangkukulam na nagbalik ng ginawa niya sa anak niya. May mga nakita kasi siyang bula at mga puting tinik sa resulta. Sinubukan niyang kontrahin ang mangkukulam sa pamamagitan ng paglalagay ng chili powder at asin sa tubig na may itlog. Nag-orasyon din siya pamproteksyon. At ang huli niyang ginawa,
Itinapon niya ang tubig na may itlog sa inidoro. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nagbago ang kalagayan ni Aya. Nakitaan na rin siya ng pagkabalisa ng kanyang ina dahil hindi ito makatulog o makapagpahinga man lang. Kapag gising siya, may kung ano siyang kinatatakutan. Kapag tulog naman, binabangungot siya na umaabot sa puntong hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ni hindi rin siya makasigaw dahil ayon sa kanya, may elemento raw na dumadagan sa dibdib niya at pinipigilan siyang magsalita. Ginawa na ni Sylvia ang halos lahat ng alam niya tungkol sa panggagamot. Maliban na lang ang lumapit sa Diyos. Matigas pa rin ang puso niya. Wala naman daw magagawang mabuti ang Diyos para sa kanilang mag-ina. Kinabukasan, isang lalaki ang kumatok sa pinto ni Sylvia, si B-Boy. Nagpakilala itong kaklase ni Aya. Nabanggit din niya na nakapasok siya sa eskwelahan ng mayayaman dahil sa scholarship. Tinignan nito ni Sylvia mula ulo hanggang paa. Napansin ni Sylvia na mukhang ang dugyot ang lalaki at payat din ito. Nang magtanggal ng salamin si B-Boy, napansin ni Sylvia na magkalayo ang mga mata ng binata at pagngiti nito, bumungad agad ang dalawang malaking ngipin sa unahan ng lalaki. Ikaw ba ang rason kung bakit napagalitan si Aya ng professor niya? Bakit ka ba lapit ng lapit sa anak ko? Ano ba? Namamalimos ka ba? O heto ang 100. Lumayas ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ipinaliwanag ng lalaki na kaya siya bumisita dahil nag-aalala siya sa kondisyon ni Aya. Kahit paulit-ulit pa raw siyang itaboy ni Aya, hindi mawawala ang pagmamahal niya sa babae. Nung una pa lang daw kasi niyang nakita si Aya, alam na raw ng puso niya na ito ang itinadhana ng Diyos para sa kanya at gusto niyang pakasalan sa tamang oras. Nahihibang ka na ba? Ewan ko sa yung patpating ka, natatawa na lang ako. Ano ba? Tignan mo nga ang itsura mo. Sa tingin mo ba nababagay ka sa anak ko? Huwag ka na magpakita sa anak ko, ha? At baka lumala pa lalo ang kondisyon niya. Layas na! Sa kabila ng pangiinsulto ni Sylvia, hindi nagbago ang trato ni B-Boy sa babae. Binanggit din ng lalaki na ipagdarasal niya ang mag-ina na malampasan nila ang pagsubok na nararanasan nila. Ipinaalala niya kay Sylvia na lumapit lang daw sila sa Diyos at hindi raw sila pababayaan ng may kapal. Bukod sa makapangyarihan daw ang ating Diyos, mapagmahal din daw ito. Kahit ano pang kasalanan ng tao sa kanya, basta humingi ng tawad at tanggapin siya bilang Diyos, patatawarin at ililigtas niya. Magbalik loob lang sa kanya. Pag-alis ni B-Boy, pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang anak upang tingnan ang lagay nito. Anak, kapit lang ha. Hahanap ako na makakatulong sa atin. Pray tayo, ma'am. Si God lang makakatulong sa atin ngayon. Ano ba? Wala ngang Diyos. Kasi kung meron, hindi niya hahayaan na mangyari yan sa'yo. Kaya tigilan mo yung pagbanggit sa kanya. Dahil katang isip lang siya. Paglabas ni Sylvia ng kwarto, may natanggap siyang text message na ang sinasabi ay God loves you. Hindi niya kilala kung sino ang nag-text. Biglang sumigaw ng napakalakas si Aya kaya bumalik agad si Sylvia sa kwarto. Anak, gagawa ko ng paraan. Labanan mo yan. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Aray! Sobrang sakit ng tiyan ko, ma'am. Hindi ko na kaya. Dumating sa puntong hinang-hina ng katawang lupa ni Aya. Labis ang pamumutla ng kanyang mukha at panlalamig ng buong katawan. Humina na rin ang paghinga nito. Walang magawa si Sylvia upang mapagaling ang anak. Kaya sumagi sa isip niyang lumapit na sa Diyos. Wala naman daw mawawala sa kanya kung susubukan niya. Tumawag siya sa simbahan sa kanilang lugar para humingi ng tulong. Maya-maya lang,
dumating sa kanyang bahay si Father Carl. Magandang umaga, Ma'am Sylvia. Nandito po ako para tumulong. Ikaw yung nasa hotel ko nung nakaraan. Opo, ako nga po yun. Di ba ang sabi ko sa iyo, lumapit lang kayo sa kanya. At ito na ang pagkakataong yun. Susubukan ko lang. Wala namang mawawala. Desperada na ako eh. Hindi kanya pababayaan. Maniwala ka sa akin. Sana nga po, Father. Halika po. Nasa kwarto po si Aya. Sinabi ni Sylvia kay Father Carl ang lahat. Mula sa pagganti niya sa kanyang hipag sa pamamagitan ng kulam hanggang sa ibinalik na kulam sa kanyang anak. Nagpasya si Father na pagalingin muna si Aya bago niya pangaralan si Sylvia. Nagsaboy ng holy water ang pari sa kwarto ni Aya at niyaya niyang magdasal ng taimtim si Sylvia. Sylvia, kausapin mo siya. Sabihin mo ang lahat ng laman ng puso mo sa kanya. Hintayin mo lang at siguradong sasagutin ka niya. May kailangan akong gawin pagkatapos nito, Father. Kailangan kong makausap ang hipag ko. Pagkatapos nilang magdasal, nagritual siya upang mapasapi sa katawan ng anak niya ang mangkukulam na nagbalik ng talab ng kulam sa kanila. Wala pang 1 minuto, nagsalita na ang mangkukulam na gumagamit din ng itim na kapangyarihan. Sinabi ng mangkukulam na wala naman daw ibubuga si Sylvia sa kanya dahil mas malakas daw ito. Mas makapangyarihan, mas marami raw ang alam niya sa pangungulam. Oo, ikaw na ang malakas. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa iyo. Panalo ka na, kaya tigilan mo na ang anak ko. Pinagtawanan lang ng mangkukulam si Sylvia. Sinubukan niyang labanan ng mangkukulam gamit ang pinakamalakas na orasyon na alam niya. Ngunit parang kagat lang daw ng langgam ang epekto nito sa mangkukulam. Pumasok sa isip ni Sylvia na hiramin ang holy water at rosaryo ng pari. Habang humahalakhak ang mangkukulam, ipinainom niya ang holy water sa anak na si Aya at ipinilipit ang rosaryo sa kamay nito. Sa pagkakataong ito, lumapit na siya sa Diyos ng buong puso. Diyos ko, kung nakikinig ka man, isinusuko ko na po ang lahat sa iyo. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ang anak ko. Alam kong marami akong kasalanan sa inyo. Pero taus-puso po kong humihingi ng tawad. Nangangako po kong aayusin ko na ang sarili ko pati na ang pagpapalaki ko sa anak ko. Tulungan niyo lang po ako. Hindi ko nakukwestiyonin ang mga plano niyo para sa amin. Tatanggapin ko po kayo bilang Diyos ko. Nagdasal siya ng Ama namin ng 10 beses at sa ika-10, biglang tumigil ang mangkukulam sa pagdadaldal na para bang humihina ang kapangyarihan nito. Nagtaka ang mangkukulam kung paano raw nagawa ni Sylvia ang pahinain ang kapangyarihan nito. Nang tuluyan ng manghina ang mangkukulam, nawala na rin ito sa katawan ni Aya. Nang makita ni Sylvia na paunti-unti nang bumabalik sa normal na temperatura ang katawan ng kanyang anak, at bumubuti ang lagay nito, pumuhos ang luha niya dahil sa mga oras na yon, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Ang pagmamahal ng may kapal sa kabila ng pagtakwil ni Sylvia rito bilang kanyang Diyos. Bago umalis si Father Carl, kinausap muna ito ni Sylvia. Maraming salamat sa iyo, Father. Dahil ipinakilala mo ulit sa akin ang Diyos. Pangako, tatalikuran ko na ang pangungulam. Hindi ko nagagantihan ang kasamaan ng isa pang kasamaan. Hahayaan kong Diyos ang kumilos para sa akin. Masaya ako dahil tinanggap mo na muli ang Diyos sa buhay mo. Ginamit niya lamang akong instrumento para makilala at tanggapin mo siyang muli. O sige, mauna na muna ako at may misa pa ako. Ingat kayo. God bless, Sylvia. Tinupad ni Sylvia ang pangako niya sa Diyos.
Natatalikuran niya na ang paggamit ng itim na kapangyarihan, ang kadiliman. Simula nang gumaling si Aya, lagi na silang nagsisimba at nagdadasal gabi-gabi bago matulog. Linggo ng umaga, nagpunta sila sa simbahan. Sakto dahil si Father Carl ang nagmimisa. Nang pauwi na sila, bigla nilang nakasalubong sa tapat ng simbahan si Mira. Oh, nandito ka palang mangkukulam ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Masusunog ka sa impyerno dahil sa ginawa mo sa anak ko. Huwag ka magkakamaling kulamin ako. Alam mong babalik din sa yung pinaggagawa mo sa akin. Baka sa susunod, buhay na nitong si Aya ang kapalit. Oo, alam kong mali ang ginawa ko. At pinagsisihan ko yon. Pero sa tingin mo, bakit kaya ako nakagawa ng masama sa kapwa? Dahil ikaw mismo, masama ka rin. Hindi ko nga alam kung bakit ka nagsisimba eh. Wala naman nagbabago sa'yo. Ugaling demonyo ka pa rin mula noon hanggang ngayon. Grabing dinanas kong pangiinsulto, pang-aabuso at pananakit sa pamilya nyo. Mukhang hindi mo naman naiintindihan ang mga salita ng Diyos kasi ganyan ka pa rin. Tigilan mo na ang pagiging ipokrita mo at subukan mong i-analyze ang sarili mo. Kaya ngayon, ipinapanalangin ko na makilala mo rin ang Diyos. Hindi ko nagagantihan ng isa pang pagkakamali ang maling gawain mo sa akin. God bless, Mira. Natigilan si Mira at hindi na nakasagot pa. Kaya niyaya na ni Sylviang umalis si Aya. Habang nasa biyahe sila pauwi, nakita nilang nagbibilang ng pera sa pitaka ang kanilang driver. Pagpasok nila sa kotse, agad na inabutan ng 8,000 ni Sylvia ang lalaki. Yun daw ang sweldo niya ng 5 araw. Ibinigay na ni Sylvia dahil alam niya na kailangan ng driver niya ng pera, kahit hindi ito nagsasabi sa kanya. Labis namang nagpasalamat ang driver kay Sylvia. Ginamit daw ng Diyos si Sylvia para matulungan siya sa problema niya sa pera. Baon kasi ito sa utang at tinahabol na siya ng mga pinagkakautangan niya. Pagdating nila sa bahay, kinausap ni Aya ang kanyang ina. Ma'am, can we talk? Sure. Tungkol saan, anak? May napansin kasi ako sa'yo. Nagbago ka. Ano na yung nangyari dun sa sinabi mo dati na masasama ang mahihirap? Bakit binigyan mo ng pera yung driver kanina? Anak, nagkakamali rin ako. Tao lang ako. Mali ang itinuro ko sa'yo. Hindi lahat ng mahirap ay masasama. Minsan napipilitan lang silang kumapit sa patalim ng dahil sa hirap ng sitwasyon nila. Katulad ng lolo at lola mo. Gusto ko nalang isipin na labag sa loob nilang ipambayad ako sa utang. Alam din nilang sa mayamang pamilya ako mapupunta. Kaya ipinamigay na lang nila ako basta-basta dahil ayaw na nila akong mahirapan pa. Wala talaga silang masamang intensyon sa akin. Kaya lang, nagkamali sila. Dahil inalipin at inabuso ako ng dad mo at ng pamilya niya. Ganun na lang ang iniisip ko ngayon. At kung mali man ako, pinauubaya ko na lang sila sa Diyos. Ngayon mo lang sa akin nabanggit yan, ma'am. Grabe pala ang pinagdaanan mo kay dad at sa family niya. Yes, anak. Naging miserable ang buhay ko, lalo na nung wala ka pa. Pero mali na tinalikuran ko ang Diyos at naging ugaling halimaw ako sa ibang tao. Ikaw ang naging inspirasyon at lakas ng loob ko magpatuloy sa buhay, anak. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Hindi lahat ng sinasabi ko ay tama. Huwag ka mag-alala. Dahil gagabayan ka rin ng Diyos, lumapit ka lang din sa Kanya. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw ulit si Biboy sa tahanan ni Sylvia. Hi, iho. Ikaw pala. Wala si Aya ngayon dito eh. Pero pauwi na rin siya. Gusto mo bang pumasok at hintayin siya? Gumawa ko ng macaroni salad. Halika, kumain ka muna. Natigilan si Biboy dahil nanibago siya sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Sylvia. Kaya ngiti na lamang ang naisagot niya sa babae. Pumasok na rin siya at kumain ng ginawang macaroni salad nito. Pasensya ka na pala sa akin nung nakaraan ha.
Magulo lang talaga ang utak ko noon. Pero kung gusto mong bisitahin si Aya, papayag naman ako basta dito lang kayo sa bahay. At kung lalabas man kayo, magpaalam kayo sa akin ha. Alam mo namang nag-iisang anak ko lang yan. Siya ang totoong kayamanan ko. Maya-maya lamang, dumating na si Aya. Hi, Ma'am. Oh, anong ginagawa niyan dito? Gusto ko lang naman niyang bisitahin, anak. Sa'yo na yung bulaklak mo. Sorry hindi kita type. Ayoko sa'yo. Dumiretso si Aya sa kanyang kwarto. Pagpasensyahan mo na si Aya ha. Pagod lang yon. Pwede kang bumalik dito kahit kailan mo gusto. Basta lagi mo lang tatandaan yung mga sinabi ko sa'yo. Pumayag si Sylvia na bumisita si B-Boy dahil nakita niyang talagang sinsero at desidido ang binata. Alam niya kasing maraming beses na itong itinaboy ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin ito sumuko. Pinangako ng binata na gagawin niya ang lahat para makuha ang loob at tiwala ng mag-ina. Paglipas ng mga araw, napansin ni Sylvia na humina ang kita ng negosyo niya hanggang sa dumating sa puntong nalugi ang mga ito. At kailangan niya ng isarado ang ilan dito, tulad ng kanyang private resort na sinira ng sunod-sunod na bagyo. Ma'am, paano na yung mga negosyo natin? May pera pa ba tayo? Meron pa anak, huwag ka mag-alala. Hindi tayo pababayaan ni God. Mafi-figure out ko rin ang rason niya kung bakit niya pinaparanas ito sa atin. Pero hindi niya naman inubos, di ba? Okay na okay pa yung restaurant natin. Kaya sapat pa ang pera natin. May ipon din ako para sa ating dalawa. Don't worry. Mukhang alam ko na mamang rason ni God. Ha? Ano anak? Ang lahat ng challenges niya sa atin, lalo na yung paghihirap mo simula pagkabata. Pinatapang ka, tinubog ang pagkatao mo. Kung hindi mo naranasan ang mga yon, hindi ka ganyang katapang ngayon. Nagkamali ka, ma'am. Pero ang mahalaga, nagbalik loob ka sa kanya, tinanggap mo siyang muli. Gusto lang niyang patibayin ang loob mo, ma'am. Para handa ka na sa kahit anong pagsubok na ibato ng buhay. Kailangan kasi nating harapin ang mga pagsubok na yon para sa personal growth natin. Tama ka, Aya. Siguro, pinaiintindi niya sa akin ngayon na bigyan ko ng sapat na oras ang sarili ko at ikaw. Gusto niyang sabihin na gabayan kita ng maigi at kailangan kong ibalanse ang oras ko para hindi ko rin mapabayaan ang sarili ko. Nung nakaraan kasi, medyo bumibigay na rin ang katawan ko sa pagod. Kung magfo-focus ako sa isang business lang natin, mas mapagtutuunan ko pa ng pansin at malaki ang posibilidad na mapalago ko pa ito. Diyos ko, maraming salamat sa paglilinaw ng isip ko. Sa kabila ng kinaharap na pagsubok ni Sylvia, naging positibo pa rin siya at nagtiwala sa Diyos. Hindi siya binigo ng may kapal dahil hindi naman sila nagkulang sa pang-araw-araw. Para bang inihahanda lang siya ng Diyos sa isang masagana at masayang buhay. Linggo ng umaga, bumisita na naman si B-Boy. Niyaya niyang magsimba ang mag-ina. Pumayag naman si Sylvia, ngunit nakulitan na si Aya sa lalaki. Kahit ganun, sumama pa rin siya dahil linggo naman at araw ng Diyos yon para sa kanilang mag-ina. Huwag ka na magdala ng bulaklak sa susunod Nagagastos ang kapatuloy. Sige na nga, bibigyan kita ng chance. Kilalanin natin ang isa't isa. Nakikita ko rin naman na sincere ka at mabuti kang lalaki. Grabe nga ang tiyaga mo sa panunuyo sa akin Hindi ko maipapangako magugustuhan din kita. Pero gusto kitang maging kaibigan. Nagsimula ang magandang pagkakaibigan ni Aya at B-Boy nung araw na yon. Sabay silang nagsisimba tuwing linggo. Pinagkatiwalaan na rin ni Sylvia ang lalaki. Nagsumikap si Sylvia na mapalago ang natitira niyang restaurant. Tama nga siya. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ramdam niya ang pag-alalay ng may kapal sa bawat desisyon na gagawin niya sa buhay. Isang araw, biglang nakaisip ng ideya si Sylvia. Gusto niyang makilala ang mga magulang ni B-Boy ng personal.
Ipasasalamat niya na rin ito kay B-Boy dahil naging magandang impluensya talaga siya sa kanyang anak. Kaya inimbita niya ang nanay, tatay at mga kapatid ni B-Boy na kumain sa kanyang restaurant. Bukod sa gusto niyang makilala ang buong pamilya nito, gusto niya ring malaman kung swak sa panlasa ng masa ang mga sineserve niyang pagkain. Sabado ng gabi, dumating ang buong pamilya ni B-Boy sa restaurant. Nung una, nahiya pa silang umorder kasi hindi naman sapat ang dala nilang perang pambayad. Medyo mahal din kasi ang mga pagkain sa resto ni Sylvia. Magandang gabi po, ma'am at sir. Sige po, order lang kayo ng gusto nyong kainin. Huwag nyo na pong alalahanin ng bayad. Libre na po ang lahat ng pagkain dito para sa inyo. Maraming salamat po pala sa pagpunta ha. Gusto ko lang din makilala ang mga magulang ng matalik na kaibigan ng anak ko. Kung alam nyo lang po kung gaano kabuti ang anak nyo sa anak ko, I'm sure maayos ang pagpapalaki nyo po kay B-Boy. Ako nga po pala si Sylvia. Nice to meet you po. Kinamaya ni Sylvia ang nanay at tatay ni B-Boy. Nalaman niyang nagtatrabaho sa patahian ng nanay nito, samantalang sa construction worker naman ang ama. Labis naman ang pagpapasalamat ng dalawa kay Sylvia dahil bukod sa libre na ang masasarap na pagkain sa kanila, nakita pa ni Sylvia kung paano nila pinalaki si B-Boy na matalino, madiskarte, marespeto, matyaga at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos. Sa totoo lang po, simula nang naging kaibigan ko si B-Boy, nabawas-bawasan po ang pagkamaldita ko at mas napalapit po ako kay God. Kaya thank you, Bes, dahil dumating ka sa life ko. Sa gitna ng pag-uusap nila, napansin ni Sylviang nakadungaw si Mira kasama ang anak nito. Walang magarang sasakyan at may mga daladalang paninda. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ngumiti na lang si Sylvia kay Mira na para bang sinasabi niyang pumasok ito sa resto niya at handa siyang tumulong kung kinakailangan. Bakit ma? Ano yun? Si Tita Mira mo. Nasa labas. Naku, baka manggulo na naman siya. Hindi naman siguro, nak. Malay natin, pinagsisihan niya rin ang lahat ng kasalanan niya. Katulad ko, pinagsisihan ko ang ginawa ko sa anak niya at ang nangyari sa iyo. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Lumapit ka lang sa Diyos. Mali ang ginawa niya, mali rin ang ginawa ko. Hindi dapat natin ilagay sa mga kamay natin ang karma ng ibang tao. Kilala ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo. Alam niya kung anong nararapat sa bawat isa. Parusa man ito o biyaya. Wakas!